Kasabay ng obserbasyon ng Consumer Welfare Month ngayong Oktubre at International Lead Poisoning Prevention Week mula October 20 to 26 ay naglabas ng babala ang Eco-Waste Coalition tungkol sa paggamit ng reusable water bottles sa tumblers na may mataas na lead content. Gaano nga ba kadelikado ang paglaganap ng water bottles sa tumblers na may high levels of lead in excess of 10,000 parts per million? Una, yung risk niya kapag ang produkto ay may mataas na levels ng lead at itong produkto na ito ay dinisenyo para gamitin ng bata. So yun yung risk doon. Kasi yung mga bata, especially the toddlers, nasa developing stage pa siya. So yung sabihin, nagde-develop pa yung utak niya, yung ibang sistema ng katawan niya. At yung lead, o yung tinatawag natin na tingga, ginagamit siya pampakulay, pampatingkad ng kulay, kaya nilalagyan ng lead. Etong lead na ito ay neurotoxic. Ibig sabihin ng neurotoxic ay toxic siya sa ating utak, sa ating central nervous system. So, ganun yung epekto niya. Kaya kung yung bata ay mai-expose o kaya naman ay makakakain ng mga pira-piraso, sabi natin yung chips na merong lead, ay pwedeng siyang magkaroon at maka-experience ng lead poisoning. Hindi natin sinasabi na pagka-kain niya ay manginginig na ako, yung ganon. Hindi ganon, Yung lead kasi ay nagbi-build up sa katawan ng tao, So, kung yan ay na-expose ka ngayon, may nakain ka, hindi mo yan agad-agad mararamdaman. Pero, delikado siya kasi nga yun, nandun siya sa katawan mo, sa dugo mo, nagbi-build up siya. At dahil siya ay neurotoxic, ay unti-unti niyang kinakain yung iyong utak. Unti-unti siyang naapektuhan. Kaya delikado siya sa batang nagde-develop pa lang ng kanyang mga system, So pwede siyang maging bumaba yung intellectual quotient niya, So nagkakaroon ng effect kasi nga brain, nagbabago yung moods, yung behavioral, yung attention span niya ay umiiksi, Minsan may mga ibang pagkakataon na sumusobra yung kulit, So, ito yung mga nagiging epekto, At least, pagka tumala pa, yung nakita ng Eco-Waste Coalition dun sa tumbler, isa lamang, Marami ring nakitang Eco-Waste Coalition na merong lead sa ibang school supplies, dun sa ibang laruan, Kaya ibig sabihin ay maraming sources, kakailangan mag-ingat yung ating mga nanay dahil, syempre, yung mga anak naman nila yung maaapektuhan. Ano ang maximum limit ng lead content ng reusable water bottles at tumblers na safe at acceptable para sa consumers? Pag ideal, talagang walang safe levels ng lead, Kasi kahit konti ay makakaapekto, may epekto sa atin, Pero sa ating standards, kasama sa ibang bansa ay pinakamababa na yung 90 parts per million lamang. Naman na nandoon sa loob, Katunayan, merong tayong chemical control order na nilabas ng DENR noong 2013, At sinasabi nga doon na may mga phase out period na para sa mga decorative paints, At ito ay nitong 2020 pati yung industrial paint pini-phase out na. At hindi lang dito sa Pilipinas yan, Maraming mga bansa na nagpa-phase out na ng lead. Ibig sabihin, meron ng pwedeng pigment na walang lead na pwedeng ilagay, Kaya talagang palinis na dapat, So, pero naglagay pa rin tayo ng standard, yung ating DNR ng 90 lamang, 90 parts per million. Ayon pa sa Eco-Waste Coalition, bagamat nakakatulong sa pagbawas ng paggamit ng plastic water bottles na mahirap i-recycle, ang paggamit ng reusable stainless steel water bottles and tumblers, dapat pa rin sumunod ang manufacturer sa lead paint standard na ipinapatupad sa bansa. Siyempre, mas preferred ng Eco-Waste Coalition na ang mga kababayan natin ay gumagamit ng reusable tumblers. Ito yung pamalit doon sa mga plastic bottles. Kasi makakapag-less ka ng waste, Pero pagka kumuha ka naman at pumili ka naman ng iyong tumbler, ay maganda piliin po natin na yung safe, May maayos na label. Ibig sabihin nakalagay doon na lead-free,
nakalagay na BPA-free. Ibig sabihin, wala ring chemical mula sa bisphenol A. So, mayroon na tayong mga ganun na mga tumblers, no, na kailangan lamang tignan lamang ng ating mga consumers para makapili sila, no. So, yung atin namang mga nanay na talaga namang nagtitipid, no, sabi nila, ay, mahal tong mga to, dahil branded, no. Ang advice na po ng Eco Waste Coalition ay pumili po kayo yung walang pintura, no? Pumili ng walang pintura kasi safe, no? Ang maganda diyan kung gusto niyo maging kasi anak niyo yung gagamit, gusto niya makulay, creative, pwede niyo rin pong lagyan ng sticker, no? So, ito yung mga stainless lang, no, na talagang plain lang, walang pintura para nakasisiguro tayo kasi walang label hindi nating alam, no? Pero isa lang yung nakita ng Eco Waste Coalition dun sa aming Minarcade Saver na 30 tumblers, may 15 na malinis, no? Ibig sabihin, pwede naman pala na maging malinis. So, we are also calling for the manufacturers na gamitin yung mga ligtas, no? Ligtas na mga sabi nga ay para makagawa ng isang maalos, malinis na mga produkto para sa ating mga kababayan. Kung hindi mapipigilan ang paggamit ng water bottle sa tumbler sa may mataas na lead content, ay magre-resulta ito ng lead poisoning na may negatibong effect sa ating kalusugan, short-term and long-term. Usapang lead poisoning at kung paano ito may iwasan sa Hello Doc ngayong umaga. At para po explain sa atin kung gaano kadelikado sa ating kalusugan ng lead poisoning, makakasama po natin ulit si Doc Noreen Esmino. Hello, Doc! Welcome back! Good morning! Good morning, everyone! Doc. Good morning po mga kada. Ano po ba ang ibig sabihin ng lead poisoning? Lagi natin ito naririnig sa ating social media. At paano po ba ito nakakapasok sa ating katawan? Opo. So, ang lead ay isang heavy metal po yan, no, na makikita natin sa mga usual na gamit natin, mga tumblers, tama po yung sinabi kanina, toys, tapos sa mga old plumbings, lead paint po, aviation fuel, makukuha dyan. So, usually po, nakukuha po yan through ingestion, ibig sabihin, nakakain po. No? So, sometimes po, yung mga bata, hahawakan yung toys, susubo yung kamay doon po. So, may mga dust particles po doon. And through inhalation po. So, yun nga po, as I mentioned earlier, aviation fuel. So, o kaya yung mga, sa mga old buildings, yung mga may gamit na lead paint, nagko-convert siya to dust, tapos na-inhale natin. So, you can ingest it and you can inhale it. Ayun. Opo. Pero we can't see lead and we can't even taste it. Tama po ba, Doc? Yes, opo. Mahirap pong ma-determine kung may lead ang isang bagay, kung hindi po tayo gagamit ng pang-exam po para doon po. Oo. Pero kung ganong hindi natin siya malasahan at hindi natin siya maamoy even, ano po ba ang posibleng mangyari muna sa ating katawan kapag, and how much of this do we need to ingest or inhale bago ito makasama? Opo. So, usually po, no, hindi mo talaga malalaman kung ano yung amount na nakukuha mo unless mag-exam tayo, blood exam tayo. So, meron po yung blood exam, yung blood lead levels natin. Sa US CDC, more than 5 micrograms per deciliter, considered na po na kailangan na siyang i-treat. Pero technically po, ang lead po kasi is wala po siyang physiologic role sa katawan. So, any amount po is very harmful to the body. Opo. Tapos pag more than 45 microgram per deciliter po tayo, yun po yung nagninid na ng mga chelation therapy, ganun po. So ano po ba yung mga epekto niya sa katawan? Iba po sa bata, iba po sa matanda. Usually pag sa bata po, minsan napapasa din po ito ng mga nanay sa mga anak nila. No? Kasi po ang lead po ay nadideposit yan sa kidney, sa brain, sa liver, sa bones, sa teeth, sa mga tissues po natin. Hindi siya nade-detox, Doc? Pwede po siyang tanggalin pag mataas na yung level mo. Pero usually in small amounts po, wala po talagang gamot para dito. So it's deposited in different parts? Yes, different parts of our body. And then, ano po yung mga, symptoms kapag medyo... Usually, meron tayong acute lead poisoning. So, nagsa-start yan. Minsan, pagkaka-ingest lang ng mga bata, no, nagsusuka sila, sumasakit yung tiyan. So, yun yung acute symptoms natin. So, yung chronic symptoms naman po natin, pwede pong bumaba yung IQ nila.
Tapos nagkakaproblema sila sa cognitive functions po nila, less yung focus nila. Sa behavior po nila, minsan mas aggressive sila. So yun po yung napapansin natin. So sometimes yung iba po, pag sobrang taas na, nagkaka-seizure po, nagkaka-problems po sa brain. And by then, will it be easy to reverse the effects? I mean, is it possible Is to it even reverse the effects, reversible? Doc? Depende po sa level. Sabi ko nga po, meron tayong tinatawag ng chelation therapy. Depende po sa blood levels ng lead natin. How do you say it again? Chelation. Opo. Wherein parang you extract the blood, you clean it, and then you put it back. Yun ba yun? Bali, may i-inject po yan, yung mga Soximer natin, sodium calcium editate po. Ang gagawin po, lalagay yun sa blood, magbabind po yun yung lead natin, tapos iwiwiwi po or ihi po natin yun sa katawan natin. So, yun po yung chelation therapy natin. Opo. Doc, can you help us imagine yung sinasabi mong amount of lead na makakaapekto na sa katawan natin? Kasi medyo, it's hard to imagine what a microgram is or a deciliter is. Yes. Usually po, hindi mo masasabi sa paghawak lang kung gano'ng karami yung nakuha mo. Pero technically, very, very small amount po ang microgram natin. So alam niyo naman po ang gram kung gano'ng kaliit. Microgram, mas maliit pa. So ganun lang kaliit na mapunta sa blood natin. Is harmful na. Pero po, opo, mahirap po kasi masabi. Katulad niyan, ang ingestion po kasi iba-iba. For adults po, kahit ma-expose tayo, 10 to 20% lang ang nai-ingest natin. Sa bata po, pag na-expose tayo, 40 to 50% ang na-absorb nila na lead. Higher po. Tapos pag meron pa po tayong iron deficiency or calcium deficiency po, kasi nakikipag-compete yan sa lead natin, mas nagbabind po yung lead doon sa erythrocytes natin. So mas prone tayo ma-absorb yung lead. So pag ang bata po, okay yung iron levels niya, calcium levels niya, hindi masyado ang absorption ng lead. Pero pag meron pong deficiency, yun po, mas worse po yung symptoms. Okay, what everyday objects, Doc, yung na-discovering might contain lead? What are the different The everyday objects? Usually yung sa tumbler natin, be very careful, get from reputable sources po. Kung mapapansin niyo po yung colorful paint outside, yun lang po, meron po yun madalas may lead content po yung paint na yun. Tapos yung pinaka-sealer po ng vacuum sa ilalim po, may lead solder po na tinatawag. Pag na-break po natin yan, pag drain up natin na-break, minsan nagli-leak yan. Opo. And then we won't be able to know. Yes. And then we use it every day. Yes. So Opo. paano po yun? Sige-sige lang po yung pag-ingest natin ng lead if that's the opo. case. Pero meron pong ginawa before yung DANR natin. So by nung 2013 po, sabi nila, dapat 90 parts per million lang ang lead content. 2013 to 2016, pinatupad nila yan. Ngayon po, 2023, sabi nila 0 na lang. So meron po tayong mga, actually mga tumblers na nagkiklaim po, talagang meron silang lead-free na mga sign po talaga. Kasi may pampalit naman po talaga sa lead. So we can use like steel or copper rather than lead. Kaya lang lead is used most often because it's cheaper. Yun. So yun yung nagiging problem. But can we trust that, Doc? Ang mga lead-free talaga. Yung mga labeled na lead-free? Usually yes. Kasi Usually, talagang, yes naman. maganda naman po yung nire-regulate naman po sila talaga. Ang problem lang po is yung mga hindi po namomonitor, be very diligent po. Nakapost naman po yan usually sa mga FDA sites natin. Nakalagay po doon kung anong mga product names po na may lead content. Tapos meron po tayong mga non-profit organization na nagmo-monitor po ng lead content sa mga bagay po natin, like yung Eco Waste Coalition and yung Pure Earth po. So if you're worried about these things, sila po may list po sila ng mga bagay po na may lead content sa community natin. Ang nakakatakot dito, Doc, yung mga kids na sa toys. Kasi di ba, syempre, pag kids pa sila bata, subo ng toys. Yes. And So they put best their po hand. talaga, proper hand washing po natin. Kasi yun po, madidecrease po natin doon from there pa lang. Tapos pagpasok pa lang sa bahay, syempre ang soil natin could be contaminated also. So pagpasok mo, syempre yung mga kids nagko-crawl, tapos sa hawak, subo sila, mababawasan po natin yung lead exposure po doon. So yung natutunan natin, Doc, before, during the pandemic, na parang we don't bring outside
footwear items. inside the home. Yes. We can still continue to do that. This time naman to prevent lead poisoning. Yes po. Even sa food, be Pati very, yung very... yung yes. hand washing. Even the leafy vegetables. Yes, kailangan- pag contaminated po yung soil, ibig sabihin 100 to 400 na parts per million yung lead content niya, pwede na pong ma-absorb yun ng plant. Tapos yung leaf po, tsaka yung root crops yun, sa na-absorb nila yun. So madalas po, pinipil yung mga root crops, no? Tapos, make sure po na yung practice po ng mga farmers natin, minsan nineutralize nila yung soil, naglalagay sila ng phosphorus para ma-lessen yung absorption ng lead. Kasi lead is everywhere. Meron pa yung jewelry. Jewelry. For example, Yes. Doc, when I had cancer back in 2018, one of the things na inask ng oncologist ko was to remove all my jewelry. Anything na may butas na Yes. pinapasok ng jewelry, tanggalin daw. So Opo, lahat. tama po. Minimal lang absorption sa skin, pero meron pa rin. Meron pa rin absorption, like mga 5% po. Does it matter if it's real or Oo nga. or That's a good fancy? question. No, it doesn't matter. It doesn't matter. Doesn't matter. Kahit yung may mga Actually, 24K, kasi gold ganyan. yan eh. Tapos sabi ko, because it's gold, sabi niya, yeah, you have to remove it. Everything. It doesn't matter. Pag meron pong lead content pa rin na nandoon, mga dust particles, it doesn't matter kung anong klase. Pero Doc, ito, now na nandun na tayo, alam na natin na maraming products na may lead content and sometimes even our food. Is there anything we can do as customers or as consumers na sa pagdating sa bahay naman namin, we can linisin natin yung mga surfaces or ano bang pwedeng gawin? Like yung jewelry, is there something in the leafy vegetables? Can we Yes. put vinegar? Is there something Para we can do? makaiwas. Oo. Opo. Again, you buy from reputable sources, tas due diligence po talaga, proper hand washing, tapos yung, usually yung sabi ko nga po, pag mga root crops, you peel off the... Only that. Yeah, Can't only really that. remove. Pero kasi po yung mga fruits natin, hindi po sila ganun na kakaroon ng lead compared dun sa mga root crops and leafy vegetables po. So kung gusto niyo ng own garden niyo, make sure yung soil natin is talagang, alam niyo po na hindi siya, walang lead content Paano masyado. malalaman? Meron po tayong ginagamit na machine, no? Yung tinatawag na X-ray fluorescence spectroscopy po, no? So pag tinapat mo yan, parang gun po yan, tatapat mo dito, lalagay niya kung anong mga elements yung nandun, pati yung lead content natin. Medyo mahal lang siya. Opo, medyo mahal lang siya. Pero usually yung nahihiram po siya sa mga Eco Waste Coalition. Pag kunyari, i-assess yung mga old classrooms ng mga bata. Kasi yung old paint po, ina-assess, ginagamit po nila Pati yung old pag-assess. paint. Yes. Actually, yung mga Paint old has lead. plumbing Old po. paint. O yung mga pipes natin sa bahay. Yes, yung mga old pipes po nung araw, may lead po yan. So, ang ginagawa po ng iba, ino-open ng cold water no, for 5 minutes kasi sabi nila, ang lead po, mas soluble siya pag mainit. So, para at least medyo mabawasan. So even the shower, if you think about it. So, meron po bang shelf life ang mga katulad yan, mga pipes na after a certain time dapat Mga pinapalitan contaminated products. Yung shelf life, well, talaga naman po dapat palitan. Meron po yan talagang shelf life. Pero sabi ko nga, yung iba po kasi, old buildings na, nag-exist pa rin talaga yung mga pipes nila, tapos nahirapan silang palitan. How about pans, Doc? Yung mga ginagamit natin, cooking Some pans, do, pots and lalo na pag pans. ginamitan nila yung glazed na ceramic nila, yon. Sometimes yun, may lead din yun. Glazed ceramic. Yes, yung mga glazed ceramics Ito sabi natin. mo, sa mainit pa. Yes, so mas na-absorb mo yung lead. Kaya nga po, it's very important to maintain yung proper nutrition kasi po, pag sabi ko nga kanina, pag may iron, okay yung iron natin, iron levels, okay yung calcium levels, less likely natin ma-absorb yung lead natin. Parang nilalabanan nila. Yes, opo. So better, Doc, to stick with stainless steel. Yes, Diba? opo, maganda po. Oo. And then, what are the troubling signs and symptoms that we should look out for? For adults naman po, no, nag-i-increase yung cardiovascular risk natin, risk for stroke, risk for heart attack natin, risk for hypertension. So, hindi siya, general po kasi ang symptoms, so hindi nyo mapapansin agad-agad. Pero, if napansin nyo na parang exposed po, better get the blood exam, just to be sure. Madali naman po yun kasi sa mga laboratories natin, they offer that naman po. So, more than 5 micrograms per deciliter, tas more than 45, you need chelation therapy. Is it expensive, no? Pag magpa-test ka? The blood exam.
Hindi naman po. For that. Opo. Yun yung mga tanong ng mga Affordable kada naman. squad. Opo, yung mahal lang po is yung XRF natin. Yes, Para the malaman test. kung may Yes, the lead tester, content. yes. Yung very expensive. You can ask them to test something for around 2,500 po. Pero the blood exam, I think it's less than 1,000. You can get it for that. Dati sabi nila, pag kumain ka ng root crop, it's better to keep the skin on because it's healthy. Tapos ngayon, hindi na ng pala, nutrients. makasama na siya ngayon because of Para the... lang po sa mga soil contaminated na areas. Oo, but there's no way of... There's no way in telling. finding out. Like for example, yung farm po ay malapit sa mga recycling plants or sa mga airports, no? So isipin nyo, baka contaminated yung soil. Pero pag medyo malayo naman po siya, and then proper naman po yung ginagawa ng mga farmers natin, nino-neutralize yung soil, baka less likely naman po. How about those organic crops, Doc? I think they practice naman po yung neutralizing the soil. So I think okay po ang ating mga organic crops. No? Pati mga organic farms natin, they stay away from mga contaminated soil talaga. So I think yun naman po, meron pong hope doon. Kailangan talaga natin maging mapanuri, hindi porket mura ang ating binibili, ay Yes ito po, ay kasi kapalit health po natin. Oo, ay ito ay nakakabuti sa atin. Kaya Doc, maraming salamat for your invaluable expertise. Saan po ba kayo pwedeng ma-reach for consultation? Meron po akong Facebook page sa Esmino Clinic, and then may clinic din po ako sa Montalban and Batasan area po, and San Mateo Medical Center po. Thank you very Thank you, much. Doc. Salamat, Dr. Thank you so Rin. much. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!